you, Lord. So ang pag-aaralan po natin ay yung unang aralin at ito po ay may pamagat na ang bagong simula. Ang atin pong teksto ay mula po sa ikalawang Korinto, Kabanatang 5, talatang 17 kung saan po nakasulat, ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. And I suppose lahat po tayo narito ay mga servant leaders na ng ating Panginoon at may kukonsider talagang bago ng nilalang. So ano ba mga layunin ng ating pag-aaralan ngayong gabi? Ang una po, pasalamatan ng Diyos sa bago mong buhay. Ang ikalawa, unawain ang mga bagong kaganapan sa iyong buhay Kristiyano. At ang ikatlo, pahalagahan ng pagiging bahagi ng isang pamilyang espiritual sa sariling paglago. Kapatid, ikaw ngayon ay tumatak sa isang bagong at kapanapanabik na paglalakbay kasama si Kristo. At dahil ikaw ay may bago ng buhay sa Kanya, ibig ng Diyos na ikaw ay lumago at maging matatag sa iyong buhay Kristiyano. Ikaw ay nabigyan ng isang pagkakataon upang makapagsimulang muli. Hindi ka na tinitingnan ng Diyos ayon sa iyong nakaraan. Ang nakikita niya sa iyo ay isang bagong nilalang na handang mamuhay ng ganap at sagana sa Kanya. Gaya ng isang bagong panganak na sanggol, ang iyong spiritual na kapanganakan ay simula na ng iyong buhay tungo sa paglago. Ito ang daan upang maabot mo ang wangis ni Kristo. So congratulations sa iyong bagong simula. Kung kayo ay bago pa lamang Kristiyano, no? Pero I do believe marami sa atin na naririto ngayon ay matagal ng Christian. So congratulations sa iyong bagong simula tungo sa iyong paglago kay Kristo. So meron po akong mga ilang katanungan dito at sasagutin po ito ng mga verses din sa Bible. Ang una, ano ang nangyari sa sino mang nakipag-isa kay Kristo? Obvious naman yan, ano? Sa binasa natin kanina. Sige, basahin natin ulit, ano? Ikalawang Korinto, Kabanatang 5, talatang 17. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. So yun ang nangyari, isa ka ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Second question, ano ang katiyakan na maaari kang magbagong buhay kay Kristo? Pero nga ba talagang katiyakan yan? Sasagutin po yan ng aklat ng Roma 6:4. Kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. Ikatatlong tanong, ano ang iyong buhay noong ikay masuwayin pa sa Diyos? Yan po ay nakasulat sa Efeso, Kabanatang 2, mga talatang 1 at 2. Ito po ang kasagutan. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway nyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Grabe pala, no ha? At doon sa talatang 3, dati namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan nating iyon, kasama rin sana nila tayo sa na nararapat parusahan ng Diyos. Another question. Ano ang nangyari nang ikaw ay isinama ni Jesus sa pagkakapako sa krus? Sa Galatia, Kabanatang 2, talatang 20, yung unang bahagi lang po, nakasulat po dito, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Sana po nasasabi rin natin to sa ating sarili, no? Yung may tuturing na tayo namatay na rin nakasama ni Kristo sa krus, ano? Hindi na tayo matampuhin, hindi na tayo maramdamin, hindi na tayo madaling mainis, di ba? O magalit. Another question, ano ngayon ang dapat mong gawin sa iyong katawang nabubuhay dito sa lupa? Doon naman po sa part 2 ng Galatia 2:20, nakasulat naman, ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Isa pang tanong, ano ang nararapat nating gawin sa isa't isa? At ano ang gawain na hindi natin dapat ipinagpapaliban, lalo na at nakikita natin ang nalalapit na pagdating ng Panginoong Hesus? Doon po sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 10, mga talatang 24 at 25, nakasulat naman, at sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan.
Sa verse 25, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Well, alam naman natin na napakahalaga po ng pagtitipon, ano? Kaya maging itong discipleship, bagamat ito po ay sa online lamang natin ginaganap, ito po ay isa rin may tuturing na pagtitipon. At syempre po yung face-to-face, especially po pag Sunday, ano po, especially rin dahil sa bukas ay family day. So kailangan lahat tayo, tsakin natin na tayo po ay makakadalo. At magpalakasan tayo ng loob kasi nakikita naman natin yung mga kaganapan sa buong mundo lalo na dito sa Pilipinas na lang, huwag na tayong lumayo di ba? Actually, yung lindol na nangyari sa Cebu, ay hanggang ngayon po nararanasan pa nila yung mga aftershocks. Tapos sa Davao, parang mala-impyerno yung katayuan nila nung isang kahapon lang yata yun ang lawak ng nasunog, more than 400 houses po ang natupok ng apoy. Tapos sa Cagayan de Oro din. Tapos dito naman sa atin sa Luzon, binabaha. So Luzon, Visayas, and Mindanao. Tapos kung isasama pa yung nangyari sa US na meron po sila ngayon shutdown, di ba, ng kanila pong mga federal government employees. So maraming nangyayari ngayon na talagang dapat tayong magpalakasan ng loob. So kapatid, ikaw ay may bago ng katayuan sa buhay kay Jesus. Ano po? Hindi ka lamang pinawalang sala ng Diyos sa iyong mga kasalanan, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Praise God. So tingnan natin, bigyan natin ng pansin yung bagong nilalang ha. Babasahin uli natin ikatlong beses na ito, ikalawang Korinto chapter 5 verse 17. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. So dahil kay Kristo, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Ikaw ay pinalaya ng Diyos sa iyong mga kasalanan at wala ka na sa pang-aalipin nito. Binibigyan ka niya ngayon ng pagkakataon na ituwid ang iyong mga pagkakamali upang makapamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya. So, sa madaling salita, bago ka nang nilalang, hindi na ako. Hindi na ikaw ang bida. Ano? Kaya do sa Galatia chapter 2 verse 20, basahin natin ng buo namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na akong nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. So si Kristo na dapat ang bida sa atin. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Kasama po sa pagkakapako kay Jesus sa krusa ng Kalbaryo ang iyong mga kasalanan at maging ang iyong mga nakaraan. Kaya hindi ka na dapat mamuhay para sa iyong sarili lamang. Dapat ka nang mamuhay para sa Diyos. Kung paano ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa iyo, dapat mo ring ibigay ang iyong buhay para sa Kanya. So, tingnan natin yung pagiging malapit sa Diyos. Kung hindi na ikaw, dapat ang Diyos na ang nakikita sa atin at makikita lamang siya sa atin kung tayo ay malapit sa Kanya. Sa Hebreo chapter 10 verse 22 naman, nakasulat dito, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya. Dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. Inilapit ka na ng Diyos sa kanyang sarili. Sa katunayan, ang kanyang espiritu ay nananahanan na sa iyo. Nilinis ka na niya sa iyong mga kasalanan. Kaya't manatili kang malapit sa Diyos. Huwag mong hayaan na mapalayo kang muli sa kanyang presensya dahil sa kasalanan. So atin pong talakayin yung bagong simula. Una, bagong puso. Sa Ezekiel chapter 36 verses 26 to 27. Oh, yes. Nakasulat po rito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Sino nagsasalita rito? Ang Diyos. At ang matitigas niyong puso ay magiging pusong masunurin. Ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para maingat niyong masunod ang mga utos ko at mga tuntunin. So kapatid, siya sa atin natin ang puso natin ngayon. Nabago na ba? So hayaan natin kumilos ang Holy Spirit sa ating mga buhay para na sa ganun makita rin ng mga hindi pa nananampalataya yung pagbabago sa atin, pananalita, pag-iisip, maging yung pag-uugali natin, pagtrato natin sa ating kapwa. Binigyan ka na ng Diyos ng isang bagong puso. Nakalipas na ang pamumuhay sa kasalanan at katigasan ng ulo. Ibig ng Diyos na maging taos-puso ang iyong pagsunod sa Kanya. Isipin mong dumaan ka sa isang spiritual surgery. Sa pamamagitan ng bagong puso na ibinigay sa iyo ng Diyos, bigyan mo siya ng kaluguran sa lahat ng pagkakataon. Tingnan natin yung bagong pananaw.
Matapos tayong bigyan ng bagong puso, kailangan may bago na tayong pananaw. Sa Pilipos chapter 3 verses 14 and 15, nakasulat, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayong malalago sa pananampalataya ay magkaroon sana ng ganitong kaisipan. Pero kung hindi ganito ang pag-iisip nyo, ipapaunawa ito sa inyo ng Diyos. Praise God. So sa paggabay po ng Diyos sa iyong paglalakbay, bibigyan ka rin niya ng bagong pananaw sa buhay. Magkakaroon ka ng bagong pagtingin sa iba't ibang bagay upang maunawaan mo ang kalooban ng Diyos sa bawat kalagayan. Dahil sa pagkilos ng Holy Spirit sa iyong buhay, ipapakita sa iyo ng Diyos ang kanyang mga plano sa kabila ng mga kahirapan at suliranin sa buhay. Bagong pananaw. Tingnan natin ang ating bagong katayuan. Sa unang Pedro, Kabanatang 2, mga talatang 9-10. Mababasa po natin, ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari, at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag nyo ang kahangahangan niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahangahangan niyang kaliwanagan. At sa Kabanatang 10, dati hindi kayo mga taong sakop ng Diyos, pero ngayon mga sakop na niya kayo. Noon, hindi kayo kinaawaan ng Diyos, pero ngayon, kinaawaan na niya kayo. So, malaki na yung ipinagbago ng katayuan natin, ano? Tayo nga ay kinoconsider pa talagang hindi lang pinili ng Diyos, ano? Kung hindi mga maharlikang pari. Mamamayan niya. Heavenly citizens na tayo. Bakit tayo pinili ng Diyos? Para maging Kanya. Para ano? Ipahayag, i-declare, i-proclaim yung kahangahangan niyang mga gawa. Now sa Kolosas naman, Kabanatang 1, mga talatang 10 hanggang 14, nakasulat po, sa ganoon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. At makikita na lumalago kayo sa mabubuting gawa at sa pagkakakilala sa Diyos. Naway palakasin niya kayo sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan para makatagal at makapagtiis kayo sa lahat ng bagay ng may kagalakan. Lahat tayo dumaraan po sa pagsubok. Amen? Iba't ibang level. Pero for sure, lahat tayo dumadaan sa pagsubok kasi tayo po ay nire-refine ng ating Panginoon. Dumaraan tayo sa process of growth. Sa verses 12 and 13 naman, ating mababasa, at makapagpapasalamat din kayo sa Ama. Ginawa niya kayong karapat-dapat na makabahagi sa mamahalin o mamanahin ng mga pinabanal niya, ang manang nasa kinaroroonan ng kaliwanagan. Iniligtas niya kayo, tayo, mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. At sa verse 14, at sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo, na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Glory to God. Kapatid, binigyan ka ng Diyos ng isang bagong katayuan. Ikaw ngayon ay isa na niyang saserdote o pari. Noong lumang tipan, tanging mga pari lamang ang maaaring maglingkod sa Diyos. Ngayon, praise God, ikaw ay maaari nang makapaglingkod sa Kanya tulad nila dahil ikaw ay nilinis mula sa iyong kasalanan at ginawang banal sa Kanyang harapan. Ngayon, bigyan natin ng pansin yung bagong pamilya. Dahil tayo bago ng nilalang, may bago na tayong pamilya. Now, hindi ka nag-iisa sa lakbayang ito. Tatandaan mo yan. Ibig ng Diyos na ikaw ay lumago kasama ng iyong pamilyang espiritual, ang church o ang iglesia. Ikaw ay kabilang sa binubuo ng mga mananampalataya sa buong mundo. Hindi ka lamang tinawag na mamuhay kay Kristo ng mag-isa. Walang Lone Ranger na Christian. Tinawag ka niya upang maging bahagi ng kanyang church. Kalipunan ng mga mananampalataya. So kapatid, kailangan mo ng pamilya na magbibigay suporta sa iyo, sa isa't isa. Doon po sa aklat ng 1:15-35, it is written, kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. So marapat lamang na tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Of course, meron po tayong mga kanya-kanya mga pagkakaiba yan, di ba? Pero hindi po dapat ito ang umiral sa atin kung hindi talaga yung utos ng Panginoon na tayo magmahalan. Ang bawat miyembro po ng church ay katulad po ng katawan ng tao. Kailangan ng bawat isang bahagi ng katawan ang iba pang bahagi upang makakilos, mamuhay ng normal. Katulad po nito,
kailangan mo rin ng ibang miyembro ng church, gaya ng pangangailangan nila ng suporta mo. Ibig ng Diyos na pagyamanin ang pagmamahalan at magandang ugnayan ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanyang church. Dapat maliwanag po sa atin yan. Kaya iwasan na natin yung hindi pagkakasundo, hindi pagkakaintindihan. Habaan na natin ang ating pasensya. Magmahalan tayo. Kapatid, kailangan mo ang ministeryo ng iyong pamilyang espiritual. Ang bawat miyembro ng church ay binibigyan ng iba't ibang kaloob upang ang bawat isa ay makatulong sa pagtataguyod at pagpapalakas ng church. Ikaw ay binigyan ng mga kaloob, talents, upang makapaglingkod sa ibang mananampalataya. Hindi mo dapat sarilinin yan. Di ba? Hindi mo dapat i-hoard yung talent na kaloob sa'yo ng Diyos. Binigay sa yan para magamit mo, para makapaglingkod ka sa iba pang mga kapatiran. Maaari kang manalangin halimbawa para sa ibang tao. Meron tayong 6 o'clock prayer habit, di ba? Sinasanay tayo ng Diyos dyan. Tulungan halimbawa sila sa panahon ng kagipitan. O kaya'y mamuno, mga siwa, o magturo. Glory to God. Meron na tayo ngayong talagang masasabing 2 tagapagturo ng mga Bible studies, pero kailangan pa natin ng mas marami. Ang sabi nga ng Panginoon, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Kaya dapat tayong lahat ay tumutugon po sa tawag na yan. Kapatid, kung talagang minamahal natin ang Panginoon at ang mga kaluluwang naliligaw pa para hindi sila mapahamak, ay dapat po tayo ay mag-volunteer na count me in. Sabi nga nila, no? Count me in. Alam mo, gayon din naman, hayaan mo ring paglingkuran ka ng ibang mananampalataya. Sa ganitong paraan, ang bawat bahagi ng church ay napalalakas. Kailangan natin magpalakasan eh. Kung tayo ay lalayo sa church, sa totoo lang, manghihina ka eh. Di ba? Manghihina ka. Hanggang sa mamaya ay wala na. Tinalo ka na ng kaaway. Ang hirap na ngayon bumalik. Kasi nakakahiyan mo na rin eh, na bumalik. Di ba? Pero hindi dapat umiral yun sa atin. Kapatid, ikaw ay may pananagutan sa iyong pamilyang espiritual. Huwag mong kakalimutan yan. Binigyan ka ng Diyos ng kapatiran upang magkaroon ng pananagutan ang bawat isa sa inyong buhay at pagtatapat kay Kristo. Hayaan mo ang ilang mapagkakatiwalaang kapatiran na siyasatin ka at ituwid ang iyong kalikuan kung kinakailangan. Minsan ay may mga masasamang ugali o kilos kang hindi mo napapansin. Amen? Sinasadya man o hindi, maging mapagkumbaba upang tumanggap ng pagtutuwid. Ang iyong pagpapasakop bilang miyembro ng isang lokal na church sa atin pong katayuan, siyempre sa firm, ano po, maliban na lang po sa mga nakikinig sa atin pong FB Live na maaaring hindi po sa firm kabilang. Pero tandaan mo, kapatid kaibigan, ang pagpapasakop mo bilang miyembro ng isang lokal na church ay tanda ng iyong pagtanggap sa pamunuan nito. Okay? Now, pakaintindihin mo ang mga katotohanan ito. Ha? Una, ituwid ang pagkakamali. Mahalaga yan. Hindi tayo maggogoro kung hindi po tayo magpapatuwid, kapatid. Mananatili tayong, kumbaga, nasa hindi mabuting kalagayan. Kailangan natin talagang, para lumago tayo, ay magpatuwid tayo sa ating pagkakamali. At dahil ikaw ay binigyan na ng Diyos ng isang bagong simula, may pagkakataon kang maituwid ang mga pagkakamaling iyong nagawa noong malayo ka pa kay Kristo. Sabi ni Jesus, ang sinumang nakasakit ng kanyang kapwa ay dapat munang iwan ang kanyang handog sa altar. Di ba? At makipagkasundo sa kanyang kapwa. Sa parang ito lamang magiging katanggap-tanggap ang kanyang handog. Kaya, sikapin mo rin makipagkasundo sa mga taong iyong nasaktan. Huwag kang matakot dahil bibigyan ka ng Diyos ng tapang na harapin ang mga bunga ng iyong mga pagkakamali. Ang gawain nito ay pagpapakita ng iyong pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at pagpapakita rin ng mabuting halimbawa sa iba. Patawarin mo ang mga nagkasala sa iyo. Dahil ikaw ay meron ng isang bagong simula, huwag mo nang pasanin ang sakit at galit na dulot ng nakaraan. Past is past na. Kung may mga taong nakasakit sa iyo, humingi ka ng lakas ng loob sa Diyos upang sila ay patawarin. Humingi man sila ng tawad sa iyo o hindi, kailangan mo nang bitawan ang anumang tampo o galit. Hindi ang makakatulong sa iyo. Ito ay para sa sarili mo ring kabutihan. Ang patuloy na pagtatanim ng galit sa puso, hinanakit, sama ng loob, ay magiging hadlang upang maranasan mo ang kagalakan na dulot ng iyong panimula kay Kristo.
ikaw rin na magsasuffer sa totoo lamang. Kaya wag mo nang bigyan ng inch ang devil at magiging ruler mo siya eh. Di ba? Ano, ipamuhay mo ang iyong kalayaan. Dahil sa iyong bagong simula, ikaw ngayon ay malaya na. Wala ka na sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Hindi mo na kailangang sundin ang pang-aakit nito. Sa halip ay sundin mo ang Holy Spirit. Siya ang tapat mong gabay. So upang patuloy na maranasan ng kalayaang iyong natamasa, sikapin mong umiwas sa kasalanan. Layuan mo ito. Iniisip ng iba na hindi sila tunay na malaya kapag kailangan nilang pigilan ang sariling gumawa ng anumang gusto nila kahit na ito ay mali. Ang hindi nila nauunawaan ay kapag ang isang tao ay tunay ng pinalaya ni Kristo, siya ay malayang gawin kung ano ang nararapat. Kaya't malaya kang gawin ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. At syempre, maghanap ng church kung saan ikaw ay lalago. Kadalasan ng taong nag-akay sa iyo kay Kristo ay kabilang sa isang local na church. Kailangan mo maging bahagi ng church para sa iyong ikalalago. Makilahok sa mga programa ng church. Tulad halimbawa ng ating small group o cell group o life group. Bahala ka na kung ano gusto mo itawag. Ano? Bible study o yung pananambahan tuwing araw ng linggo. Tsakin mo lamang na ang church na ito ay sumusunod sa alituntunin at sa tamang pag-unawa sa Bible. Kailangan talaga maging discerning ka. Kasi sa totoo lamang maraming mga magagandang church, structure, building, o kaya masasabi natin ang ganda ng kanilang tugtugan. Pero dapat kilatisin din natin yung mga aral na itinuturo para hindi po tayo mailigaw ng kaaway, madaya ng dyablo. At gaya po ng isang pamilya, unawain mo na wala ring talagang perfect na church. Maaari kang makakita ng kapintasan sa ugali ng kapwa mo mananampalataya. Pero unawain mo na tulad mo sila rin ay kasalukuyang naglalakbay tungo sa paglago. Wala namang perpekto sa atin eh, di ba? So ito po yung dahilan kaya kailangan po natin ang isa't isa upang lumago sa pananampalataya. So dumako po tayo sa practical na pagsasabuhay. Okay? Una, pasalamatan ng Diyos sa mga bagong simula. Alam mo, exciting yan. Ipagdiwang ang kalayaang iyong naranasan at pasalamatan ng Diyos sa bagong buhay na iyong natanggap. Maging grateful ka. Maging thankful ka lagi. No? Pagising mo pa lang, pasalamat ka sa Diyos. Kasi binigyan ka niya ng bagong simula. Lumayo ka sa kasalanan. Hindi lalayo sa iyo yan eh. Dapat ikaw ang lumayo. Huwag ka nang bumalik sa katigasan ng ulo mo. Sikapin mong iwasan ang mga masasamang influences na maaari mong ipagkasala at maaaring magbigay ng kalungkutan sa Diyos. And eventually, kapapahamak mo. Makipagkasundo sa kapwa. Patawarin mo ang mga nagkasala sa iyo at humingi ka rin ng tawad sa lahat ng iyong mga nasaktan. Maaaring hindi mo alam ang dapat mong sabihin o gawin. Ngunit, ang Diyos ang tutulong sa iyo upang makipagkasundo sa iyong kapwa. Tandaan po natin, tayo po ay mga peacemakers. Amen? So, dapat laging yung kapayapaan ang hinahangad natin. And not just peacemakers, we are also and should be peacekeepers. Tayo po yung mga ministers of reconciliation. And isa pa po, lastly, maghanap ng tunay na church. Anong ibig ko sabihin nito? Maraming churches, di ba? Yung iba nga, nakalagay pa talaga yung pangalan ng ating Panginoon, Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Hanggang sa ibang klase pa lamang itinuturo dyan. List na list talaga sa sinasabi ng Bible. Diyan po pwede ka actually yung ma-save yung mga namatay mo na mga kamag-anak o mga mahal sa buhay. Patay na ha. At saka hindi sila naniniwala, for example, na nagtagumpay si Jesus sa kanyang mission. Kaya kinailangan ng isang Joseph Smith na founder po ng Mormonism. Kaya si Joseph Smith ang kanilang sinusunod. Ganon din po sa Jehovah's Witness, sa Iglesia ni Cristo. Okay? Now anyway, piliin ng church o simbahan na tanging si Jesus lamang ang itinataas, pinararangalan at niluluwalhati. At hindi po yung pangalan ng kanilang samahan o pangalan ng kanilang pastor. Kaya sa totoo lamang po, yung Firm Worship Center, hindi naman natin talaga dapat itaas eh. Di ba? Na parang
siya yung magliligtas sa atin. No, hindi pangalan po ng church. Hindi po yung pangalan, galing ng pastor. Tao rin lang yan eh. Tingnan nyo, marami na tayong mga pastor na nakita, di ba? Ngayon may mga nakakulong pa eh. So, tingnan natin mabuti, kilatisin natin. And of course, dumalo sa pagtitipon na dapat nakabase sa Bible ang itinuturo pong aral. At bilang pangwakas po, ibahagi mo siyempre ang iyong mga natutunan sa ibang tao. Ikwento mo sa kanila kung paano ka binigyan ng Diyos ng isang bagong simula. So praise God.